Okay guys, ayan, isang ano po, isang bagsak, ayan. So, itong video ito ay makakapulutan ninyo ng aral kasi yung nangyari sa amin ngayon ay ito yung kakulangan sa information. Kailangan updated tayo doon sa lahat ng mga information, yung mga policies bago ka pumasok ng isang border. Tulad nung nangyari sa amin ngayon, from Dubai, papasok kami ng Oman, kasi kailangan namin mag-service doon. Tatawid kami ng isang Emirates. Hindi naman kasi kami pwedeng mag-aeroplano kasi may mga gamit kami, so hindi i-allow doon sa aeroplano. Okay, so ang video ito guys, panoorin ninyo, lalong-lalo na ito sa mga nandito sa Emirates. Makakapulot kayo ng aral dito. At tingnan ninyo kung ano yung mangyayari sa amin at malalaman ninyo. Okay guys? Okay guys, ayan, good morning. So, on travel tayo. Ayan ang tatakbuhin natin, 4 hours and 40 minutes. Punta tayo ng Oman. Ready na rin yung passport natin. Ayan. Dito pala ako sa nagpapagasolina pa lang. Ayan. Kasama natin si Engineer Imran. Ayan. Sir Imran, how are you? Good. Travel kami lang dalawa. So by land kami. At ayan, gabayan po sana kami ni Lord. At alam ko na God is good. Gagabayan kami, sure, 100%. So hindi na po kami nag-aeroplano. By land na lang po kami kasi almost 6 hours lang yung travel namin. So ayan guys, abang-abangan niyo. See you. Itutur ko kayo sa sa daan papuntang Oman. Okay guys. Guys, ganda dito oh. What against the light. But yan, kaya-kaya niya yan. Yeah. Tap dito. Patakbo. Pero matraffic na rin yan. Traffic na rin siya. Pero moderate lang naman. Hindi naman ganun ka Ang moderate ko na takbo ay 120 guys. Starting pa lang kami ng Maliha Road. So may under construction dito. Speed 120. Okay guys, update ko na lang balik kayo ha. So guys, ayan, ano pa lang tayo, 4 hours and 3 minutes. So sa border yan ng Oman. Ayan. So ang speed natin ngayon, naglalaro tayo sa 130 ang speed natin. 135. Ayan. So yung kasama ko busy sa cellphone. Ayan. Ako naman ito. Ayan guys. Yan ang speed natin. 120, 140, 130. Ayan. Lagyan maglalaro yan. So hindi natin pwede masyadong pabilisan. Baka mamaya mahirap na. Ingat lang po kami.
Hatakutan ay Hatauman pala. Ayan. So, more mountain. Ayan, more mountain. So, ang speed dito is 110 lang. So, actually 100 lang talaga yung nakalagay siya sa kanya, pero tumatakbo tayo ng 100. Very nice. Ano? Masput. Masput. Welcome to Masput. Ayan. Tayo masasakyan sa unahan natin, pero okay lang. Hindi naman tayo nagkamadali, guys. Dahan lamang. Pero itong sasakyan natin ay nakakondisyon to kasi bago tayo umalis, pinapalitan natin ang bearing nito. Bearing, change oil, and then lahat ng oil. Dito tayo, ayan, Hatauman tayo. Ayan, 44 South. So dito kasi sa Oman ay baka magkamali kayo kasi ang area may border din sa Kalba, may border din sa Hata. So dalawa yung border nila. Merong sa Kalba kasi hindi na-accept yung ibang visa. So hindi natin alam yun, yung mga technical na gano'n. Pero usually yung mga daanan talaga ng mga papunta ng exit, yung mga bibisit sa Oman o may mga business sa Oman ay Hata talaga. So kung sakali magawi kayo dito ay tumbukin ninyo yung road na Hata border para sigurado. Hata border. Ayan. So, na tayo. Slow down tayo. 60 lang. Slow down tayo. So, may camera, dami. Camera, may hubs pa dito. So, go street. Hata Express. Street tayo. Ayan. Okay guys, update ko na lang ulit kayo. So, ayan. Drive tayo. Ayan. So, ganda ng tanawin dito. Grabe. Ayan. Very nice. So from here 3 hours and 32 minutes. This from the my location is going to border. And then from border, Oman border going to site is at around 3 hours more. 3 hours more. So total we drive 7 hours. So nice, this mountain. Seems like jungle. Very nice. Speed 60. 100. Ganda ng jungle dito. Wow. It's a mountain. Very nice.
bundok din, pero yung bundok dito guys walang kahoy. Ano lang siya, mga batuhan, tapos damo-damo lang. Ayan siya. Okay. Ano pa tayo? 3 hours and 30 minutes. So yun ang ano pa natin, tatakpan pa natin. Okay, see you. Wow, very nice. This Masput. What is Masput? This part of Oman, Masput. Yeah, Masput. Very nice, this area. It's small mountain. Small mountain. Ayan. Oh, yeah. I'm driving and come back to Dubai now. Because guys, ayan, kwento ko sa inyo yung pangyayari. Ang nangyari, so nagre-ready kami papunta ng Oman. So wala kaming information kung paano yung pagpasok sa Oman by land. So by car kami. At ayun. So isa sa mga naging problema ay yung lack of information, kakulangan po ng impormasyon. Okay guys, ayun, ito magiging aral po sa ating lahat, at sa lalong-lalo na po doon sa mga tatawid ng border ng Emirates, kahit saan naman po kayo manggaling, na gamit po ang sasakyan, by land lang po kayo, hindi kayo naka-aeroplano. First, ayan, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na nagbago po ang policy ng Oman, dahil noong nagpunta po kami doon, nagpunta sila doon kasi first time po papasok po nga pala ng Oman. Nagpunta sila doon, ay allowed sila na pumunta doon na itong pangalan ng sasakyan, ng mulkiya ng sasakyan ay hindi nakapangalan doon sa driver. So ngayon, nagbago sila ng policy na kung ikaw yung pupunta ng Oman, dapat ikaw ang driver, sa'yo nakapangalan itong sasakyan ito. Yun ang pinakamatindi. Or else, kung ito ay nakapangalan sa company, kailangan may authority galing sa RTA. Ayan, maliwanag po ha. Maliwanag po, may authority galing sa RTA. So kinakailangan, kung pupunta po kayo ng Oman by car, by land, ay kailangan, kung hindi po nakapangalan sa inyo ang sasakyan ninyo, ay pumunta po kayo ng RTA at kumuha po kayo ng authorization letter sa RTA. So maliwanag po yun. Ayan. So sana ay may napulot kayong aral, kasi ayan, babalik na kami ng Dubai. At ang mangyayari, kung hindi yung taong nakapangalan dito sa sakyang ito ang gagamit, ay kailangan namin humingi ng authorization letter galing sa RTA. Ayun. So may natutunan tayo mga kabayan, lalo na po yun nandito sa Middle East. Ayan, so kailangan updated tayo doon sa new rules and policies ng ibang Emirates. Ayan. So sana ay nakatulong itong information ito, kasi na-experience po namin. Na-experience namin. So ayan. Ito guys, ayan. Pabalik na kami ng Dubai. At sa
kasama ko si Engineer Imran. Ayan, no? Engineer Imran. Ayan. So actually talagang may siservisan kami doon. At may inspeksyonin kami. So ang nangyari, yun nga, hindi kami nakapasok ng border. Kasi unang-unang papasukan mo, yung kailangan magbayad ka ng passes, 2 passes. Pangalawang screening mo, kukunin ng passport, bulkiya ng sasakyan. Yung bulkiya ng sasakyan kukuhanin. Tapos i-check, i-base doon sa passport mo yung bulkiya kung sa'yo nakapangalan. Ayun, kung hindi sa'yo nakapangalan sa sasakyan guys, ayan, kailangan mo ng authorization galing sa RTE. Maliwanag po yan. Kailangan nyo ng authorization galing sa RTE. So ayan, sana makatulong sa inyo itong video ito, lalo yung mga tatawid ng Oman at gustong bumisita sa Oman. Ayan, kung family po at sa inyo nakapangalan ng sasakyan, walang problema. At may visa kayo ng Dubai o kahit sa Emirates, mas may visa kayo, bibisita lang kayo. Yun lang ang impormasyon na nakalap natin today. Sana ay nakatulong sa inyo ito. At na-experience ko din first time by land, pupunta ako ng Oman. Dati pumunta ako ng Oman by air, na aeroplano po ako. So tatlong beses yata ako pumunta ng Oman, 4 aeroplano po ako. Kaya hindi ko naranasan yon. So ngayon ang nangyari, kasi may mga gamit kaming dala, nag-byland ako, nag-drive ako. So mula doon sa pinanggalingan namin sa Dubai hanggang sa border 4 hours. And then from border pa ng Oman, another 3.5 hours. So yun. Okay guys, ayan, maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo itong video ito. At sana marami nyong natutunan. Ayan. So kinakailangan talaga kapag papasok kayo ng isang Emirates, alamin ninyo yung mga policy, yung mga procedures, para hindi tayo uuwing hindi naman luhaan. Ayan. So kukuha lang tayo ng clearance sa RTE. Ayun, ganun ang mangyayari. Okay guys, see you, keep on watching. Thank you so much and God bless us all. Ayan, ganda ng mga view. Ayan, ito pa rin tayo, drive pa rin tayo. Ayun, ganda ng view dito. Ayan, view na lang tayo guys.